Muling pagbabalik ng Mother pa rin sa Facebook. Magandang umaga po sa lahat. Ang aking pong pasalubong at pagbati sa inyo ay mahirap talagang makalimutan. Itanong niyo po sa akin kung ano at bakit ako nagkakaganito. Lagi po akong nagbabalita ng napakagandang mga balita na idinadantay lang sa akin na ito ng mahal na Panginoon kung kayo may paniniwala. Tunay po na ipaliliwanag ko sa inyo na hindi po mauubusan ng balita ang Diyos sa tao. Kaya kung sakali man po na ito ay natapat sa akin, ang tangi ko pong masasabi sa inyo, wala akong magagawa dahil ito'y tawag pansin sa tungkulin kong tinamaan dito sa ibabaw ng mundo. At sa pagkakataong ito, iisa-isahin na lahat ng Panginoon ang kanyang nakikita, ang lahat ng hindi tama. Kaya lang, sasabihin dito sa atin ng mahal na Panginoon, pag mali, babatiin. Pag tama, hindi papansinin. Kaya napakaganda ng aking pasalubong at paanyaya sa inyo na ang inyong pakikinig sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabiginto, Bulacan, Amparo Santos as Mother pa rin, malalim para sa tao. Alalahanin niyo ako si Mother pa rin na nananahimik lamang dito. Pero may naririnig akong bulong na nanggagaling sa itaas. Kaya kung sakali man kayo na naririyan, ibinabalita ko sa inyo na ang lahat ng bagay ay pinag-uukulan ng Panginoon ngayon. Na sasabihin ko sa inyo na ginagamit akong kasangkapan. Pero magtatapat din ako sa inyo na ang aking ginagampanan ay may wakas. Kaya kung sakali man at ito'y magwawakas, dinadahan-dahan ako ng pagbabalita ng mahal na Panginoon kung ano ang magaganap sa akin. Ibabalita ko rin sa inyo na sa susunod na ilang araw ide-date sa akin na ibabalita ko ito sa nasa lugar ng Senado sa mga senador. Itanong niyo sa akin kung bakit at ano yan. Mayroon akong babasahin na hindi ko alam na kinakailangan na ako'y pakinggan ng mga nanunungkulan na bilang senador ng bansang Pilipinas. Kasi ito'y kailangan na maipagtanggol ang bansang Pilipinas, hindi sa pamamagitan ng sunod-sunuran lang ang tao. Kaya nga kayo naririyan, ihahanda ninyo ang tabak kung ano kailangan. Ang pagbabalitang ito ng mahal na Panginoon, binigyan kayo ng harana at pasakalye na ang lugar ng bansang Pilipinas hindi basta ganyan lamang na masasakyan. Kaya kung ako man si Mother pa rin na ngayon, nagbalita ng dahan-dahan para kinakailangan ang aking sinasabi, sana at nawa, pakinggan ninyo. Kung makakasama, batiin nyo. At kung makabubuti naman, manahimik kayo at ang ibig sabihin, sumubaybay kayo, ihanda ninyo ang inyong gagawin para ang wika at banggit, hindi magkaroon ng crooked map ang bansang Pilipinas. Marahil matunog kayo sa umagang ito, pinabalita lamang sa akin ng mahal na Panginoon na kailangan kayo magsanib pwersa. Dahil ang magaganap, natutuwa ba kayo na kayo ay lulooban sa sarili ninyong bansa na sinilangan? Kayo ba hindi na lamang kikibo kung naroroon na ang mga buitring mga aagaw ng bansa? Nakalalabas, nakapapasok sila. Nang malaunan, gusto pa nilang angkinin at kanila. Mga nanunungkulan, Mother pa rin ng Bulacan, nananawagan dito at ibibigay sa akin, inonota kung kailan pag-uusapan ito. Pero hindi ko alam ang aking sinasabi sa araw at oras na ito na pinababalita ng mahal na Panginoon. Kaya ngayon, ang masasabi ko sa inyo, tinawagan lamang akong maupo dito. Pagkatapos, pag ako'y naupo, ibibigay na ang senyas kung ano ang topic ng ating pag-uusapan. Pero nararamdaman ko na ipupukol na sa inyo ang balita.
Binibigyan na kayo ng puso at paghahanda kung ano dapat gawin. Hindi kayo dapat pumayag ng ganyan-ganyan lamang. Kaya lamang lalaban ang isang tao kapag kayo nasa matuwid. Pero pag wala kayo sa matuwid, wala kayong laban. Scratch. Kaya ngayon, heto na ang mother pa rin ng Bulacan. Ang lahat ng detalye, ang lahat ng hindi tama, dadahan-dahanin yan. Irorolyo, ibibigay ng may kapal. Si mother pa rin naman, mangungusap lang. Tignan nyo, pagmasdan nyo, makiramdam kayo kung sino nga ba at ano nga ba si mother pa rin. Sa pamamagitan ng kanyang pasintabi at pagdadasal. O aking mga anak, ipararamdam ko sa inyo ang mga hindi tamang nagaganap. Kaya hindi basta kayo lainak po na. Maraming taong nagdaan, naging easy going ang panunungkulan. Walang ginagawa kundi magbakbakan sa lugar at magsalita at pag-usapan ang mga walang kakwenta-kwenta. Pero ngayon, alisto kayo sa kadahilanan nagkaroon kayo ng mahiwagang mahal na Pangulo ng Bansang Pilipinas na kinakailangan subaybayan, tulungan, sundin, subaybayan. Ang pagsubaybay ay hindi masama. Ang wikat banggit dito, kung tama ang ginagawa ng isang tao, huwag na kayong kumibo, nakatulong pa kayo. Kaya ang lahat ng bagay, dahan-dahang bubuklatin ni Mother pa rin. Ang lahat na ito para ang nagbabantay sa mahal na bansang Pilipinas ay matutuhan. Sa bilang na mga tungkulin alituntunin, kinakailangan magkaroon ng matahimik na pamumuhay ang mahal na bansang Pilipinas. Kagaya sa ngayon, nananawagan si Mother pa rin dahil magpapanahon na naman ang halalan. Pakaraming taong napipirhisyo. May mga birthday, magdamag na umaandar ang mga radyo, magdamag na nagkakantahan. Nasaan ang puso ng mga nanunungkulan? Sana bigyan ng pansin. Lalo na yung mga nasa lugar na mga nangungupahan na sila dumayo. Sila pa ang bida, sila pa ang matapang. Walang kahihiyan, walang respeto sa kapitbahay. Sana naman lang ang mga kapitbahay ay mga walang sakit. Dahil palibhasa naman ngayon ang nagaganap, galangan. Kahit na may katungkulan na halimbawa mo, Kapitan Del Barrio, hindi karakarakan lumulusog iyan. Lalo kung mga may nagiinuman, ginagalang din nila ang kanilang pagkatao. Kaya ang aking mungkahi sa araw na ito, sana at nawa, bilang isinasangguni sa inyo at isinasandal na maling mga ginagawa ng may mga birthday, nagkakagulo. Hindi nyo ba alam na ang apartment ay napakaliit? Hindi nyo ba alam na ang isang compound may 20 kataong nakatira? Magpapaandar na akala mo sila siga at may mga hanap buhay. Kaya ang bilang pakiusap sa mambabatas, kailangan suportahan ng katahimikan ang bawat lugar by lugar. Dahil si Mother pa rin naririto sa Bulacan. Maraming yanig na lumuluha, naaaborito. Lalo yung mga dinadialysis, lalo yung may makaramdaman at maraming problema. Hindi matapos-tapos ang pagpapatugtog na parang bombang gumagalabog. Sikat kasi sila, may hanap buhay sila, kaya nilang tapalan ng kapitbahay. Kapag nagkamali ng salita, titrisyonin. Kaya, ang bilang sa inyas ng mahal na Panginoon sa araw at oras na ito, ang pinaka-number 1 na aayusin ang pagpapatugtog ng mga nagpapasikat na mga may birthday na magdamag, nagkakantahan na parang walang kapitbahay, parang kanila ang mundo. Hindi nyo alam ang sukat ngayon. Ang sukat ng apartment ngayon, 5 katao, 4 na katao sa isang lugar. Punong-puno na, kahit dito sa Bulacan.
Kaya ang pananawag na ito, repetition, na binigay sa akin uli ang pagsasalita na inulit ko. Sana'y pag-uulan niyo ng pansin ang lugar ng bawat lugar. Yung mga nagbe-birthday na yan, manong magbatian na lang sila. Huwag silang magpasiklab ng kayabangan. Kasi hindi nila sarili ang mundo. Lalo sa sila'y nangungupahan lang. Dumayo lang sa lugar. Ayaw lang ng mga tao ng gulo at iginagalang. Iginagalang din dito sa aking nararamdaman ang pagganap ng presidenteng mahal na Bongbong Marcos. Malaki ang respeto ng mga tao. Kaya ito, kung bagaman ang inalusyo ko, ito ang the number one na aking dalang balita sa inyo. Yung araw-araw na may birthday, maraming na iinis. Hindi ba ang pagreklamo? Oh, number one yan. Eto na. Number two, ngayon, magpapanahon ng halalan. Ang tao, may kalayaan magsalita. We have freedom of speech. Ang ibig kong sabihin, marami ngayong nagsisiga-siga. Pag may narinig na balita at hindi ka papel, nako, todas ka na sa pagdating ng hapon. Meron nang nakamaskara, ng bugbog na, ng balibag na, ng lahat. Ang aking pinababalita, dapat naman sanang pakinggan dahil ito ang sabi ng ating mahal na Panginoon. Aking mga anak, ako'y naririto, sana naman ay inyong pakinggan. Hindi kinakailangang magapi ang isang taong tumira sa mundong ibabaw. Kaya walang maliit, walang malaki, walang mayaman, walang pinag-aralan. Dapat isa ang alam ang mga batas ng Diyos. Ngayon ay pakikilusin lamang. Kaya kung sakali man at kayo ay nakakarinig nito, may batas ang Diyos at may batas naman din ang tao. Kailangan malakas na sumigaw ang yanig at kayo'y makiramdam. Ito ang pabalita. 1 and 2 na ang nasabi ni Mother Paring na ang number 1, yung mga may birthday na masyadong palalong magsalita, hindi naman nila sarili ang pwesto. Kukumbidahin ng lahat ng tao mula puno hanggang dulo sa kalsada at magpapaandar ng yanig. Hindi alam na may patay sa kapitbahay, may ganiringan, tulirong-tuliro, hindi magkarinigan ng tao. Bakit kaya ganyan? Kaya ngayon, ibinabalita ito sa lugar ng Senado na kinakailangan na bigyan pansin ang kaprasong depekto na reklamo ng mga tao sa katahimikan ng bansang Pilipinas. Bigyan ng disiplina, hindi bibigyan ng magdamag pag medyo matabag-tabag. Hala, uumpisa ng alas 9, sagad hanggang alas 4 ng umaga. Hindi nyo naririnig yan, hindi nyo napapansin yan. Mother Paring ng Bulacan ang nangusap sa inyo. Number 2 na inulit ko, ngayon, naglalakaran ng mga tao. Meron na naman sisibol na mayayabang. Naririyan na naman ang akala mo sila hari. Walang iniwan na sila ang king of the road. Kinakailangan ito ibigyan ng babala bago umabot ang senyas na darating na halalan. Bigyan ng disiplina ang mga taong kakandidato. Number 3, suriin mo ng mabuti kung karapat-dapat nga na makisahog, makigulo sa labanan. Hindi bali na lumaban, may kakayanan. Ang isang tao, may maitutulong, may magagawa. Naroon na. Pero kung sasabihin na makagugulo lamang, pag-aralan ninyo, Mother Paring ng Bulacan. Ito ang rules and attitude, right and attitude, para mabuhay ng maayos ang Pilipino. Kasi aarangkada ang mahal na bansang Pilipinas sa bilang na magtatayo ng tatayong ama ng baryo-baryo. Baryo-baryo, hindi bayan-bayan, baryo-baryo. Kaya ang disiplineng ideya ibinigay ng Diyos ngayon ay 3 na
Napakahalaga nito. Ha? Napakahalaga. Ngayon, ang pang-apat naman. Kinakailangan na ang problema, kung importante na kaso na dapat tanggapin sa barangay, tanggapin, lisyain. Pero pag walang binatbat na problema, huwag nang papasukin. Baka hindi nyo nararamdaman ngayon ang balita. Maraming tao na gagawa ng away. Gagawa na parang apoy, para sila magsiklan. Ngayon, heto na, pila-pila na sa barangay. Mag-aahin ng demanda. Ha? Iyon pala ang target lang. Kapag nakakapanuntok na, ha? Baka hindi nyo alam yan. Ngayon, aregluhan, bayaran. O, di ba kayo nalulungkot? Gamutin niyo yan. Kaya pag walang bulto, hindi importante, chismis lang, tumindig ang chairman na bilang ama barangay ng bawat bayan-bayan, kinakailangan na bigyan ng tala. Kung hindi dapat tanggapin, huwag tanggapin. Ha? Bigyan lamang ng puntos ang karapat-dapat. Kung hindi man nyo tinanggap, edi pumunta na sila sa matataas na husgado dahil matindi ang reklamo. Kagaya sa ngayon, nakakaapat na ako. Kagaya ngayon, ha? Eto na, ang balita ng Mother Paring, 4 na. Yung mga nang-aagaw ng pwesto sa gobyerno, ha? Ngayon sila nakapwesto, akala mo sila sigal. Kaya kung sakali man naririto, ang balita ng Mother Paring, kinakailangang magkaroon ng katahimikan ang mahal na bansang Pilipinas nang magkaroon naman ng problema, slight na lang. Kasi ang ating hindi maiiwasang problema, ang karamdaman. Iyan ang number 1. Ang aksidente, ang gutom, hanap buhay. Dito lepier, dinaulo ng mga tao. Lalo-lalo na yung mahihirap na hindi sinuwerte. Ang mga sinuwerte yung mga nag-aral. Ha? Mga nag-aral, may pirming kita. Itong mga hindi nag-aral, ang kanilang laman lamang, husay ng utak, talino at diskarte. Kaya ang aking pananawagan ngayon, tunay na mahiwaga. Ha? Ito ang bigay at hudyat sa araw na ito, August 11, na kinakailangan magkaroon ng good management ang lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo para maiwasan. Why? Ito nga lang sa ating buhay nagkakagulo. Tanong sa akin kung bakit. Ha? Nagkaroon ng bagyuhan, tubigan. Ha? Nabasa. Ha? Walang kahoy, walang lahat ng bagay. Ako naman Mother Paring, inuurira ko lahat ito. Dahil ako'y pinaupo dito. Nasa totoo lang, buhay ko lang hindi ko maaturga. Pero dala palibasa na ako nanungkulan at may tinanguan ako na tungkulin sa Panginoon. Bakit pa naman hindi ako susunod sa Panginoon? Heto, naupo lang ako. Ngumanga ako rito sa harap ng altar. Bigay ng bigay ang magagandang biyaya ng Diyos sa akin para sa katahimikan ng bansang Pilipinas. Kaya ngayon, dinadahan-dahan ko ang balita. Nakakalima na ako. Dinadahan-dahan ko ang balita para tayo bansang Pilipinas ay magkaroon ng katahimikan. Na bilang nagkaroon ng delubyo ang nagaganap, tuloy-tuloy ang paghirap ng tao. Tanong niya sa akin kung bakit. Hindi mabubuhay ang tao sa suporta ng gobyerno na 2 kilong bigas, 4 na sardinas, 4 na mami. Yun lang nagkakatumbukan pa. Ang ikinalulungkot ka pa, ito pa. Kung ikaw inabutan ng nila, meron ka. Kung ikaw naman inabutan na walang tao at walang card, kahit ikaw nakabilang, wala ka. Paano naman ang gagawin nyo? Sana naman magbigay kayo ng magandang konsiderasyon. Total naman yan. Yung nagli-leader na, mother leader, ha?
bigyan yung dapat magkaroon. Hindi Ang hahanapin, asan kayong card ninyo? Paano ba naman yan tayo magkakasundo-sundo ang bansang Pilipinas? Ha? Ang nagkaroon at ang walay-wala. Dito ba sa atin na ito, pangyayari nito? Kinakailangan na kung sakali man inabutan ng indulto, may pera at walang pera, ibigay sa isang bahay yung kanyang karapatan. Bilang siya ang Kristiyano na buhay, may hininga din siya. Hindi yung may sasabihin pa yung meron naman hindi kasanggayan Nako, baka hindi ninyo alam. Kaya kinakailangan buklatin nyo ang Facebook sa sinasabi ko. Hindi nyo alam ang balita. Pag hindi ka roskas, nag-uubing-ubing yan. Pero pagka roskas, nako, buntun-buntun. Kaya ngayon ang aking sinabi, yung mga ipinamimigay na yan kaya ako sumigaw nararamdaman ko yan. Hindi ko alam yan. Nakaupo lang ang mother pa rin ng Bulacan. Heto nga ako't uuyad-uyad na ako sa totoo lang mga kababayan kong minamahal. Dala palibhasa lamang na ako'y binapagkalooban pa. Pag ako'y naupo rito sa harap ng altar, hindi ko alam ang sasabihin ko. Kapag naman ako'y binalahan ay mga kapatid, kahit 2 araw, kahit 10 araw, paupuin mo lang ako dito, magbabalita ako ng walang katapusan. Kaya ngayon, silipin ang bawat lugar na isinesenyas. Hindi ngayon at sila pinagkatiwalaan na sinwerte na magkaroon ng magbigay ng ganiri o ganon. Ha? Huwag silang magbibigay ng favoritismo kung sino ang malakas. May buwelo. Ang walang lakas, siksik, sa sulo ka lang, hindi pansin. Kaya ang aking sinasabi sa araw at oras na ito, hindi ko naman alam to. Nagbabalita lamang ako sa inyo. Ngayon, lumabang kayo ng parehas. Kailangan magkaroon ang ating buhay ng katahimikan. Lahat tayo mamamatay, lahat tayo may problema, lahat tayo binabaha, lahat tayo nagugutom, lahat tayo nauuhaw, lahat tayo kumikirot ang tiyan natin. Itanong niyo sa akin kung bakit. Kulang sa vitamin. Kaya ang dami kong masasabi sa mga kumikirot ang tiyan. Maglalagay kayo araw-araw ng 1 kutsarang asukal para yung pinakaloob ng banban ng tiyan nyo hindi kumikirot. Gumaganyan yan. Ang ibig sabihin, ang sabi ng tiyan, part ng tiyan, nauuhaw, kumikirot, nagkukulang. Diba? Napakagandang balita. Meron na naman ako natuklas dahil kasama ito sa saning pwersa ng balita. Nakakalima na ako. Natuklas ko yung palang dahon ng ampalaya. Napakahusay pala sa mga mayroong mapalalabo ng mata. Kumuha kayo ng 10 dahon ng ampalaya. Lagyan yung 3 butil na asin. Pigain nyo ng pigain sa santasa. Tapos pagka-umaga, ipunas nyo na ipunas sa mata nyo. Naku, liliwanag ang mata ninyo. Kaya liliwanag, may panliwanag kayo. At ito pala, ang nakakaalis pala ng sapot-sapot ng mata. Mahapdi, pero pagkaraan yan, ang mata nyo didilat, niningning. Kaya lang kayo magkakaroon niyan kung kayo ay mabuting tao, kung kayo ay naniniwala. Pero pag kayo ay taong hindi mabuting ugali at salbahe, walang talab yan. Kaya ang tinatalaban ng spiritual yung mga tao na marunong makinig, marunong magbago. Meron self-control. Isip-isipin nyo lang. Matang ng lalabo. Gaganyan kayo. Pero pag gumamit kayo ng dahon ng ampalaya, 5 lang lapirutin nyo, ipunes nyo every morning hanggang 10 beses. Nako, napakaganda. Ang biyaya ng Diyos, lagana. Kaya nga, araw-araw naglilider ako dito. Uupo ako sa inyong harapan. Wala akong alam. Basta eto lang ang aking bisyo. Hanggang ako'y nagaganyan. Tuloy-tuloy yan. Kung gusto nyo, maghapon hanggang kinabukasan, magsasalita ako sa inyo. Walang katapusan. Hindi ito babasahin. Sa makatuwid, marami na akong nasabi sa tao. Ito pa. 6. Binibigay ko rin sa inyo na balita
kinakailangan na bisitahin ang buong kapaligiran kahit saan. Tignan mabuti ang gilid-gilid ng mga ospital. Kasi kung mayroong nag-guide dyan na bumibisita sa hospital, walang taong magiging kawawa. Ito kasing aking sinasabi para sa lahat. Hindi nyo ito pagkakahirapan. Ito napakagandang tindig at disiplina para magkaisa, magkatulong-tulong ang mahal na bansang Pilipinas. Mula puno hanggang dulo, walang masama ang aking sinasabi. Kaya nakalaan ako na ipagpatuloy ang aking sasabihin sa mga tao. Lalo na yung mga taong, oo nga, nanungkulan. Meron silang kaprasong kaalaman at sila ang naglilid. Nako, akala mo sinturong hindi mabata. Akala mo manikin na hindi kayang lumingon sa pinanggalingan. Kaya kung sakali man, pakinggan nyo ang aking balita na kinakailangan ito ay magkaroon ng balanse. Tulungan ang taong mga hindi makaimik. Huwag magpakabida ang may ibubuga. Kinakailangan to. Na ang aking binabalita ay tunay na may yanig, may ganda, may magagawa, may disiplina, may luang, mabubuhay na maayos sa mga Pilipino. Hindi siking-siki. Ang ibig na siking-siki, ang budhi, hindi makapamayagpad. Kaya kung ako man ay nangungusap dito, huwag kayong masasaktan. Gumawa kayo ng ayos para ang lahat ng bagay magkaroon tayo ng magandang yanig ng buhay ng tao na nabuhay sa ibabaw ng mundo. Hindi ako humahanap ng kakampi. Ang sinasabi ko lamang, tignan nyo naman, lingapin nyo ang kapaligiran na dapat tulungan ng tao. Hindi yung kayo nandidiyan patong-patong sa lugar ng munisipyo, barangay, kung saan-saan man. Kaya kailangan na mayroong mga lumilibot na magbibisita sa mga bawat lugar, sa mga may birthday na yagyagan ng kaingay-ingay, sa gitna ng mundo. Matapos na ako'y nakapagbabalita na nasunod-sunod na balita na maganda naman ang inyong maririndigan na binigyan ko ng pansin ng ulit, bigyan ng pansin ng mga munisipyo, ang mga hospital. Pag-aralang mabuti, lalong-lalo na yan. Ano ba tawag yan? Ano ba tawag doon? Mahalin yung swab test. Sana, hindi ba rin mag-swab test kung walang gastos? Pero kung may gastos, wag na i-swab test. Kasi, kung maiintindihan nyo lang ang aking sinasabi, yung isuswab test na nyo, pumunta kayo sa kanilang bahay. Wala man lang kape, wala man lang asukal, hindi makabili ng tubig na inumin. Bakit kaya pag-aharin mo na pa yan? Total naman itong mga opisyal na ito, may meron ng matitinding hanap buhay. Nasa kanila ng lahat ang bahagi ng Diyos. Kaya ngayon, itanong nyo kung sino si Mother Parin, ako ang magtatanggol sa kanila, kahit ako'y nakaupo lang dito. Sa totoo, babalita ko sa inyo, hindi ako umaalis ng bahay. Wala akong kinakausap na tao, ayoko na ng kausap. Pero tandaan nyo, pero pag kayo may sangguni, ay bukas ang pintuan ko. Lalo yung mga taong nangangailangan sa akin na may tanong lalo sa karamdaman, lalo sa atay, lalo sa yung pala uric acid na yan, lumalabas sa bunganga. Kaya yung masyadong umiinom ng kape, magtigil lang kayo ng pag-inom ng kape. Hindi ko naman sinabi huwag kayo uminom ng kape. Isa, dalawa lang is enough. Ngayon, balita ko sa inyo na bigyan lang ng attention. Malawak ang bansang Pilipinas. Tingnan nyo mabuti ang mga gilid-gilid ng hospital. Maraming umiiyak diyan. Bisitahin. Total naman marami naman na mga tao na naka-assign sa bawat lugar by lugar.
Kaya ngayon, isang magandang balita, kung saan ako naputol, babalik ang huli kayo bukas. Kung ano ang binigay ng Panginoon, susundin ko pa ulit ito. Hanggang ako'y nakakakbang, nakatatayo, nakapagsasalita, ay hindi mauupos ang aking pangungusap. Pero ang aking unang balita ngayon sa araw na ito, kung kayo ay nasa matuwid, huwag niyong pabayaang makabduelo na kayo ay tayo'y maagawan ng pwesto. Hindi kinakailangan na tayo ay mapasok. Tayo ay lalaban. Ang ibig sabihin, ang pagtatanggol and the best and number one. Kung sarili man lang ninyo hindi niya kaya ipagtanggol, ay wala kayong kwentang tao. Kinakailangan nito ay kayo at gawin natin ang magagawa na walang masamang ipagtanggol, lalo na ang ating bansang Pilipinas, sa mga bagay-bagay. Kaya kung ako man, ang mother pa rin, tumayo sa inyo, nagbalita ng napakagandang balita sa araw at oras na ito. Tumindig ako, humakbang ako, nagpakita ako ng senyas. Ilaban nyo ang dapat karapatan na hindi tayo dapat maagawan. Walang iniwan din niya sa asawa. Tayo ay kasal. Hindi dapat na ito'y maagaw. Ngayon, kapag nag-ayos talaga at talaga hindi magkaunawaan, di papel, maghiwalay. Kaya itong ating pagtatanggol ngayon, lahat nito, ang aking binikas, mula number 1, 22 ibabalita ako sa inyo, tila aabutin lang ako ng 10 at mahaba na ang oras na nagpe-Facebook kasi itong ang aking nagpe-Facebook dito meron din obligasyon, kaya hindi rin ako pwedeng lumarga. Kaya kung sakali man napuputol, talaga yun nangaakda. Pero ang sinabi ko sa inyo, ayusin niyo yan, nananawagan ako sa mga may katungkulan, hindi lamang sa puno hanggang dulo, maraming tao ngayon na adalantado, lalo na yung mga nangangasiwa na binigyan ng pinagkatiwalaan, yung mga binigay sa inyo, itantos nyo, kunin nyo lang yung inyo, huwag nyo isusuksok sa bulsa ninyo, nakikita ng Diyos yan, tandaan nyo sinabi ko sa inyo, hindi ko kayo dinuduro, kasi kayo pinagkatiwalaan kung saan nyo nalang itatagong bursikot. No, bawal yan. Eto na, kaya kinakailangan na magpakaayos kayo. At ang aking isusunod at tatalakayin ngayon sa oras na ito, bibigyan ko ng few minutes. Dito sa tubig ng Bulacan, Pampanga, at iba pa. Maiksi lamang ang aking sasabihin at iti aking babasahin at tuhingi ako ng tulong sa mahal na Panginoon sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Liwanag, ng Espiritu Santo. Amin. Ama, subaybayan mo po ako at ang balita mo po ang aking Heto na ang balita ko sa inyo. Tungkol aking mga anak dito sa iyanig ng tubigan sa Pampanga. Kinakailangan ito ay magkaroon ng subaybay at tulong-tulong. Hindi kinakailangan ito aking anak magpondo ng katubigan at iaandar mo sa inyong kapakanan. Huwag kayong maging makasarili. Kinakailangan mamayani ang balita ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos kung ano kanyang babanggitin. Kasi kung baka sa sasakyan, siya ang may hawak at magdadrive sa mga tao. Kaya kung ano lamang ang kanyang isip na ibinigay ng Panginoon, ito ang mamamayani. Hindi ngayon at kayo ay marurunong, kayo ay naririnig didiskarte. Hindi kayo ang magmamando sa mahal na Pangulo, kundi ang Pangulo ang magmamando sa inyo. Dahil siya ang magbabudget, siya ang mamumuno, siya ang mananagot. Kaya ang pabalita rito ng Panginoon ay isaalang-alang ninyo sa kadahilanan. Ako po si Mother Paring na nabigyan lamang ng tungkulin. Sumusunod po ako sa lahat ng bagay. Kaya kung sakali man, maiksi ang aking sinabi, kinakailangan na ayusin ang mga lugar na ito na kung ano ang mapag-uusap-usapan. Ayusin mabuti ang lugar na ito para maayos ang bansa. Hindi nyo ba alam? Ang lupa ay natitigtig. Kaya kung sakali na dudugtungan yung tulay, dudugtungan ng tulay, kung nakalaang magdugtong ng tulay, mag-advance na uli. Gawin na yung halimbawa mo, nagbigay ako ng sign, dahil hindi naman ako arkitekto hindi naman ako engineer. Kung halimbawa mo GIS,
Bigyan nyo na agad ng allowance na 5. Gawin na yung 15. Kasi yearly, umuurong ang lupa para rin tao kapag tumatanda ay nabubukod. Kaya kung sakali man nagbigay ako ng anunsyo, alam nyo ba, hindi ako makasisira, makabubuo, makadadagdag ako ng balita. Hindi ako kokontra, hindi ako kalaban. Bagkos, magdudugtong ako na parang sungkit. Kaya Mother pa rin ng Bulacan, sa araw at oras na ito, naririto na nangungusap sa inyo. Ha? Oh, heto ang aking sasabihin sa inyo. Kay mayaman kayo, kay marunong kayo, kay may tungkulin kayo o wala kayong tungkulin. Ito pabalita ng mahal na Panginoon. Mga anak kong nabilang, ako naman sana ay pakinggan. Ang labatibang ito, nagdaan ng unang kapana-panahunan. Ngunit ngayon, Mother pa rin ng Bulacan, ito'y sadyang ibinigay, natutuhan kung paano gamitin sa may mga karamdaman. Para kayo ay hindi lumuha, sana'y subaybayan. Ang hindi maihi, ito ang kailangan. Hindi kailangan ang catheter, dahil yun ay barado lamang. Labatiba, maglabatiba kayo. Pag-aralan nyo mabuti, hindi kayo madadialysis. Mataas ang creatinine, maglabatiba kayo. May colon cancer kayo, maglabatiba kayo. Ha? Meron kayong fistula, maglabatiba kayo. Itanong niyo sa akin kung ano ba, bakit? Para yung inyong dugo malinis na ang bakterya mawala. Meron kayong diabetes, maglabatiba kayo tuwing 2 buwan. Bakit kaya aking mga anak? Ito, babasahin ko ha. Isang magandang pagpupunyagi ang ginagawa ni Mother pa rin sa buong mundo. Kung sakali man kayo aking mga anak ay nabubulahaw sa sigaw ng Mother pa rin ng Bulacan, sana naman inam naman nyo ang balitang ito at ito ay maganda, makabubuti sa lahat ng tao. Dahil itong labatiba nito ay makalilinis sa mga laman loob ng tiyan. Kaya kung sakali man ang Mother pa rin ay laging nambubulahaw, ito aking mga anak ay aking pinagbigyan, inalayan ko para hindi kayo lumuha. Sa kabila ng lahat, bumabati ako sa inyo aking mga anak na kung sakali man marami pang gagawin si Mother pa rin sa lahat ng bagay. Siya aking anak ay tumatayo lang lamang dito para maintindihan ninyo ang mali at tama na ginagawa ninyo. Sa kabila ng pagbasa ng Mother pa rin, isang matagumpay ng mahal na bansang Pilipinas. Kinakailangan kayo ay magkaisa-isa para maging maganda ang tuntong at daanan ng karsada na patungo sa Diyos at sa langit. Kaya ngayon, ang tanging masasabi ni Mother pa rin, huwag kayong magpabaya, makipag-ugnayan kayo sa Diyos at ang Diyos ay buhay, gising, gumagalaw. At sasabihin din ni Mother pa rin sa pamamagitan ng mensahe, aking mga anak, ako'y naririto at kung itatanong nyo kung nasaan ay ako, nasa langit, nasa lupa, nasa lahat ng ginawa ko, kaya kayo aking mga anak, tunay na umalisto. Kasalukuyan ko na kayong tinatanong, ang pagkalalagay niyo sa mundo, ano-ano na ba ang ginawa ninyo kung kayo'y aking pinawalan? Kaya ngayon, pag-uusig ng Diyos, magsihanda na kayo para kayo ay makasagot sa katanungan ko sa inyo. Matapos na nabasa ni Mother pa rin ang lahat ng ugnay nito, itutuloy muli ni Mother pa rin ang mga mensahe, lalo-lalo na sa matataas na may mga katungkulan, lalo-lalo na sa nagaganap na mga sikreto na hindi nalalaman, na kung ano ang nangyari at sa kadahilanan na nagsunod-sunod ang namuno ng mahal na bansang Pilipinas, hindi merong sikreto na hindi nalalaman ang isang bagong upo na ipaghaliambawa kung ano man ang pwesto sa kinaroroonan. Kaya kung sakali man naririto ang disiplina na mananatili ang tunay na katotohanan ang dapat maganap sa ibabaw ng mundo, hindi ang papel na mali ang magaganap. Kasi walang iniwan ito sa paggawa ng papel na pagpasok o may requirement sa munisipyo. Pag mali, scratch yan. Kaya ngayon, hindi kayo agad-agad maaagawan ng pwesto. Kaya isang magandang pabalita ng Mother pa rin na hindi nyo makakalimutan ang lahat ng bagay na pagkatayo niya dito sa harap ng altar. Bumabati si Mother pa rin sa lahat ng mga sumusunod sa kanya at medyo nakakaramdam na magandang
nararamdaman. At nagpaparamdam din ako sa mga tao na sana kung kayo man ay tinatanong niyo si Mother pa rin, huwag niyo na siyang hatulan. Ang intindihin niyo ang sarili niyo. Kaya kung sakali man na binanggit ko ang letrang ito, umalis ko kayo at nakahanda ako sa lahat ng bagay. Aking mga anak, magsiayos lamang kayo. Tumayo kayo ng matuwid. Walang iniwas sa Boy Scout and Girl Scout. Basta tumpak ang ginagawa ninyo, ayos, areglado, Diyos ang patnubay, liwanag ng Espiritu Santo, dito sa langit, nasa lupa, nasa lahat ng ginawa. Maraming po salamat sa inyo lahat na ang bendisyon ng ating mahal na Panginoon magwawagi na hindi nyo makakalimutan sa pamamagitan sa milagro ng Bulacan. Ang lahat ng may katungkulan, umayos lang. Amen. Bye-bye po. Maraming salamat. Until next time.